Hindi humihinga si Ara. Mula sa kinatatayuan niya sa labas ng isang mamahaling restaurant, sa likod ng isang malaking halaman, tanaw niya ang lahat. Ang asawa niyang si Marco, na dapat ay nasa airport ngayon papuntang Cebu para sa isang business trip, ay nakaupo sa isang mesa. At hindi ito nag-iisa. May kasama siyang babae. Isang babaeng hindi pamilyar kay Ara, pero kitang-kita sa itsura nito ang karangyaan at kagandahan. Nakangiti ito habang nagsasalita, at sa bawat ngiting iyon, tila may kung anong kumikirot sa dibdib ni Ara. Pero ang pinakamasakit ay ang paraan ng pagtingin ni Marcos sa babae. May pag-aalala, may lambing, isang tingin na matagal nang hindi ibinibigay ni Marcos sa kanya. Nakita ni Ara kung paano kumuha ng tissue si Marco at marahang pinunasan ang gilid ng labi ng babae. Isang kilos na napaka-intimate, napaka-pamilyar, pero para sa ibang tao na ginagawa. Automatikong napahawak si Ara sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kaninang umaga lang, ang mga luhang ito ay dahil sa saya. Bumalik ang isip niya sa mga nangyari kaninang umaga. Sa loob ng banyo, nanginginig ang mga kamay niyang hawak ang isang maliit na puting bagay. 2 malinaw na pulang linya ang nakatatak doon. 2 linya. Positibo. Napahagulhol si Ara sa sobrang tuwa. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang malakas na pag-iyak, pero hindi niya mapigilan ang pagtulo ng masaganang luha. Maingat niyang inilapag ang pregnancy test sa ibabaw ng lababo at hinaplos ang kanyang tiyan na patag pa. "Nandito ka na, anak!" Bulong niya sa hangin. Ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Magiging tatay na si Marco. 3 taon. 3 taon na nilang pinapangarap ito. At ngayon, sa wakas, ibinigay na. Ito na ang magiging pinakamagandang sorpresa para kay Marco pagbalik niya. Isang sorpresa na magpapatibay sa kanilang pagsasama. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang napawi nang maalala niya ang sumunod na nangyari. Ang tawag sa telepono. Katanghalian noon, habang abala si Ara sa pag-iisip kung paano sasabihin ang magandang balita, tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Sinagot niya ito nang may pananabik. "Hello, mahal?" "Ara?" sagot ni Marco sa kabilang linya. Ang boses niya ay formal, malamig, parang nakikipag-usap sa isang kliyente. "Napatwag ako para sabihing may bigla ang business trip sa Cebu. Kailangan kong umalis agad." Nawala ang nangiti ni Ara. "Agad? Akala ko sa susunod na linggo pa." "Urgent. May problema sa project doon. 3 months, Ara. Baka abutin ako ng 3 buwan." 3 buwan. Parang may pumiga sa puso ni Ara. 3 buwan niyang itatago ang pinakamalaking sikreto ng buhay nila. Gusto niyang sabihin, gusto niyang isigaw na, "Huwag kang umalis, magkaka-baby na tayo." Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang priority ni Marco ang trabaho. Ayaw niyang maging pabigat. "Okay lang, mahal. Naiintindihan ko." Pilit niyang pinasigla ang boses. "Mag-iingat ka doon, ha? Tawagan mo ako palagi." "Okay. Sige, I have to go." At ibinaba na nito ang tawag. Ganoon lang. Walang "I love you." Walang "I will miss you." Kaya naman, para pagaanin ang kanyang loob, nag-aya siyang makipagkita sa kanyang best friend sa isang restaurant. Ngunit pagdating niya sa parking lot, halos mapapreno siya bigla. Isang pamilyar na itim na sedan ang nakaparada doon. Ang kotse ni Marco. Ang plate number sa kanila nga. Anong ginagawa ng kotse niya dito? Hindi ba dapat nasa airport siya? Bumaba si Ara. Nanginginig ang mga tuhod. Sinundan niya ang isang kaba na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa entrance ng restaurant. At doon, mula sa salaming bintana, nasagot ang lahat ng tanong niya. At gumuho ang mundo niya. Bumalik si Ara sa kasalukuyan, sa likod ng halaman, sa lamig ng gabi.
Ang sakit na naramdaman niya sa malamig na tawag ni Marco kanina ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang kasinungalingan. Ang urgent business trip ay isang malaking kasinungalingan. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ng munting lihim sa loob nito mula sa malupit na katotohanang nasa harapan niya. Napayuko siya, hindi na makayanan ng tanawin. Sa gitna ng dilim at ng mga kumukutitap na ilaw ng syudad, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng sakit at pagtataka. Isang bulong na puno ng pighati ang kumawala sa kanyang mga labi. Marco, sino siya para sa'yo? Hindi alam ni Ara kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa restaurant hanggang sa bahay nila ay parang isang masamang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga naglalabong mantsa sa kanyang paningin dahil sa luhang walang tigil sa pag-agos. Bawat busina ng sasakyan ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Pagpasok niya sa bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon ay parang lason na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Hindi siya umupo, hindi siya uminom ng tubig. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Sa dilim, naghihintay. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Hinihintay niya ang pagdating ng kanyang asawa, ang pagdating ng isang sinungaling. Maghahating gabi na nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Bumukas ang ilaw at iniluwan nito si Marco. Mukhang pagod, ngunit walang bakas ng pag-aalala. "Ara, gising ka pa pala," sabi nito, habang hinuhubad ang sapatos. Hindi umimik si Ara, tinitigan niya lang ito. Ang amoy ng pabango ng babae ay bahagyang kumapit sa damit ni Marco. Isang pabangong mamahalin at matapang, hindi katulad ng sa kanya. "Bakit hindi ka pa natutulog?" tanong ulit ni Marco. Ngayon ay may bahid na ng inis sa boses. Lumapit ito sa kanya. "May problema ba?" "Saan ka galing?" tanong ni Ara. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Natigilan si Marco. "Saan pa?" "Galing ako sa airport. Hinatid ko lang ang ilang mga dokumento bago..." "Huwag kang magsinungaling sa akin, Marco," putol ni Ara. At sa pagkakataong yun, narinig na ang panginginig ng kanyang boses. "Nakita kita." Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ng asawa. Ang pagkukunwari ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng depensa. "Ara, it's not what you think," mabilis niyang sabi. Ang mga kamay ay itinaas, na parang sumusuko. "Talaga?" Mapait na tumawa si Ara. "Anong dapat kong isipin? Na ang urgent business trip mo sa Cebu ay sa isang restaurant lang pala dito sa Maynila. Na ang problema sa project ay isang magandang babae na kailangan mong subuan at punasan ng bibig." "Her name is Isabel," pagtatama ni Marco. Lalong nagpainit sa ulo ni Ara. "At may pinagdadaanan lang siya. Nagpapatulong lang siya sa akin sa problema niya sa asawa niya. I was just comforting her." "Comforting her?" Halos pasigaw na, sabi ni Ara. "Paano naman ako, Marco? Paano naman ang asawa mo? Kailan mo huling inisip kung kamusta ako? Kailan mo ako huling kinomportable? Huwag mong palakihin ang issue, Ara. Magkaibigan lang kami." Sigaw pabalik ni Marco. Ang pagod ay napalitan na ng galit. Responsibilidad kong tulungan siya. Sa gitna ng sigawan nila, biglang nakaramdam si Ara ng isang matinding kirot sa puson. Napakapit siya sa kanyang tiyan, napasinghap sa sakit. Naputol ang kanyang paghinga. "Aray!" Napansin ni Marco ang pagbabago sa itsura niya. "Anong nangyayari sa'yo?" Hindi siya makasagot. Ang sakit ay parang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papuntang banyo. Bawat hakbang ay isang pagtitiis. Pagdating doon, isinara niya ang pinto.
At sa kanyang pag-upo sa inidoro, naramdaman niya ang isang bagay na mainit na dumaloy mula sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niyang tiningnan iyon. Dugo. Napasigaw siya sa takot. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang nawala. Napalitan ng purong takot. Takot para sa munting buhay na nasa loob niya. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo pa rin doon si Marco, naguguluhan. Marco, umiiyak niyang sabi. Dinudugo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Please. Nagbago ang mukha ni Marco. Ang galit ay napalitan ng panik. Ano? Paano? Basta dalhin mo na lang ako. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahaba at pinakamapanganib na biyahe sa buhay ni Ara. Agad siyang isinugod sa emergency room. Habang sinusuri siya, hinahanap ng kanyang mga mata si Marco, pero wala ito. Nasa labas, may kausap sa telepono. Ilang sandali pa, isang doktor ang lumapit sa kanya, isang lalaking nasa mid-30s, may maamong mukha at malumanay na boses. Dora Ara? Tanong nito. Nabasa siguro ang pangalan niya sa chart. Tumango si Ara. Ako si Dr. Rafael Villanueva. Pagpapakilala nito. Base sa initial findings, you are experiencing what we call a threatened abortion. Delikado ang lagay ng pagbubuntis mo. Kailangan mong mag-bed rest at iwasan ang anumang stress. Ang bawat salita ng doktor ay parang dagok sa kanya. Delikado. Iwasan ang stress. Gagawin ko ang lahat, Doc. Nanghihina niyang sabi. Lahat. Para lang sa baby ko. We will do everything we can, sabi ni Dr. Villanueva bago umalis. Naiwan siyang mag-isa sa cubicle, nakatingin sa puting kisame. Ang tanging gusto niya lang sa mga sandaling iyon ay ang kanyang asawa. Ang yakap nito. Ang mga salitang magpapakalma sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring, ring, ring. Diretso sa voicemail. Naramdaman niya ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Nasaan siya? Bakit hindi niya sinasagot? Hindi ba niya alam na kailangan niya ito ngayon? Sinubukan niya sa pangatlong beses, sa pang-apat, sa pang-lima. Bawat pag-ring na walang sagot ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Nang susubukan niya sa ika-6 na pagkakataon, isang text message ang pumasok. Galing kay Marco. Nanginginig niyang binuksan yon. Sorry, hindi ko masagot. I'm with Isabel. Emergency. Emergency. Isang salita na bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Ara. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Narinig niya ang malutong na tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Ang screen, basag. Katulad ng kanyang puso. Pinayuhan si Ara ng mga doktor na manatili sa ospital para sa obserbasyon pero nagpumilit siyang umuwi. Ang bawat sulok ng puting kwartong iyon ay sumisigaw ng kanyang kabiguan ng pag-iisa. Ang kailangan niya ay ang pamilyar na paligid ng kanilang tahanan. Pero kahit sa sarili nilang bahay, wala siyang nakitang kapayapaan. 2 araw na siyang nakahiga lang sa kama, sinusunod ang bilin na bed rest. 2 araw na siyang parang multo, nakatitig lang sa kisam. Si Marco ay umuuwi gabi-gabi, sinusubukang maging maasikaso. Nagdadala ng pagkain, kinukumutan siya. Pero ang lahat ng kilos nito ay walang laman. Mechanical. Parang ginagawa lang dahil iyon ang dapat. At sa 2 araw na yon, hindi na muling nabanggit ang pangalan ni Isabel. Na para bang sa hindi pag-uusap tungkol dito, ay kusa na lang itong mawawala. Pero hindi. Ang text message na yon, I'm with Isabel. Emergency. Ay parang laso na nakatatak sa kanyang utak. Isang laso na kailangan niyang hanapan ng lunas o tuluyan siyang ubusin nito. Sa 3 araw, hindi na niya kaya. Ang desperasyon ay mas matindi pa sa payo ng doktor. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Marco habang nakatingin sa mga mata nito kung ano ba talaga ang totoo. Kaya't bumangon siya. Nanginginig ang mga binti.
pero pinilit niyang magbihis. Isang simpleng bestida at tsinelas. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumabas ng bahay bago pa man may makapigil sa kanya. Ang destinasyon niya, ang opisina ni Marco. Habang nagmamaneho, ang bawat gusali at kalsada ay tila nangungutya sa kanya. Ang lahat ay normal, samantalang ang mundo niya ay gumuho na. Pagdating niya sa building, naglakad siya papasok na parang anino. Kilala na siya ng mga gwardiya at receptionist kaya't walang pumigil sa kanya. Sumakay siya ng elevator, ang puso niya ay kumakarera, kasabay ng pag-akyat ng numerong nag-iilaw. Nang tumigil ito sa ika-35 na palapag, huminga siya ng malalim bago humakbang palabas. Ang pasilyo ay tahimik. Karamihan sa mga empleyado ay abala sa kani-kanilang mga mesa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ni Marcos sa dulo. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Sapat lang para marinig ang mga boses sa loob at narinig niya ang boses ng babaeng sumira sa lahat. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Marco." Umiiyak na sabi ni Isabel. "Binantaan niya ako. Sabi niya, sisirain niya ako. Wala na akong ibang matatakbuhan." Napahawak si Ara sa pader para suportahan ang sarili. "Huminahon ka, Isabel." Narinig niyang sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Aayusin natin to." "Paano?" Humikbi si Isabel. "Paano kung iwan mo rin ako? Ikaw na lang ang natitira sa akin, Marco." "Huwag mo akong iiwan." Ang mga salitang iyon. Ang bawat pantig ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puson, isang paalala ng panganib na sinusuong niya. Pero mas matindi ang sakit sa kanyang dibdib. Nakita niyang tumayo si Marco. "Kukuha lang ako ng tubig. Dito ka lang." Ito na ang pagkakataon niya. Nang bumukas ang pinto, mabilis na nagtago si Ara sa gilid. Lumabas si Marco at naglakad papunta sa pantry. Hindi siya napansin. Nang makalayo na ito, tinipon ni Ara ang lahat ng natitirang lakas. Humakbang siya papasok sa opisina. Nakaupo doon si Isabel. Ang mga luha ay biglang nawala na parang mahika. Nang makita siya nito, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Look who's here," sabi ni Isabel tumatayo. Ang martir na asawa. "Layuan mo ang asawa ko." Mariin ngunit nanginginig na, sabi ni Ara. Tumawa si Isabel, isang tawang nakakainsulto. "Asawa? Sigurado ka pa ba? Kung makapili nga siya kung sino ang sasamahan sa emergency, ako ang pinili niya, hindi ikaw na dinudugo." Parang sinampal si Ara. Alam niya. Alam ng babaeng ito ang nangyari sa kanya. "Wala kang karapatan." "Ako ang walang karapatan?" Lumapit si Isabel. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Ikaw ang nagnakaw sa kanya mula sa akin. Dapat sa akin siya. Itong buhay na to, dapat sa akin." "Tapos na kayo. Ako ang asawa niya." Sigaw ni Ara. Ang luha ay nagsimula ng bumagsak. "Hindi magtatagal," sagot ni Isabel. Bigla itong sumigaw. "Huwag mo akong saktan." Kahit hindi pa man siya hinahawakan ni Ara. Nagulat si Ara sa biglaang pagsigaw nito. At sa pagkalitong yon, mabilis na kumilos si Isabel. Itinulak siya nito. Hindi isang simpleng tulak, isang malakas, marahas na tulak na may intensyon. Nawalan ng balanse si Ara. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig. "Ah!" Ang huli niyang nakita, bago bumagsak ang kanyang likod, sa matigas na sahig, ay ang mukha ni Isabel. Isang mukha na walang bakas ng pagkagulat o takot. Isang ngingiting tagumpay. Pagkatapos ay dumating ang sakit. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nagmula ito sa kanyang tiyan. Isang mainit at nakakapanghinang sakit na mabilis na gumapang sa buong katawan niya. Napatingin siya sa ibaba. Sa pagitan ng kanyang mga binti, sa kanyang bestida, isang mantsa ng dugo ang mabilis na lumalaki. Ang anak ko."
Bulong niya habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Ang sakit, ang dugo, ang mga ngiti ni Isabel. At pagkatapos, kadiliman. Ang unang bumati kay Ara ay ang amoy ng antiseptic at ang liwanag. Isang nakakasilaw na puting liwanag mula sa kisame. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasa ospital na naman siya. May naramdaman siyang mainit na kamay na nakahawak sa kanya. Lumingon siya. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Dr. Rafael Villanueva. Ang mukha nito ay seryoso. May lungkot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ito, nagtatanong, nagmamakaawa. Hindi nagsalita si Dr. Rafa. Marahan lang nitong iniling ang kanyang ulo. Isang beses lang. Pero sapat na yon. Naramdaman ni Ara ang pagguho ng lahat sa loob niya. Ang munting pag-asa na pinanghahawakan niya ay biglang naging abo. Wala na. Wala na ang anghel niya. Walang luhang pumatak. Walang sigaw na kumawala. Isang nakabibinging kahungkagan lang. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwa nito si Marco. Hingal na hingal at puno ng pag-aalala ang mukha. Ara, okay ka lang? Anong nangyari? Tanong nito, lumalapit sa kanya. Sabi ni Isabel, sinugod mo daw siya at nadulas ka. Hindi siya tiningnan ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi niya halos nakilala. Malamig, walang buhay. Umalis ka. Natigilan si Marco. Ano? Umalis ka. Ulit ni Ara. Sa wakas ay ibinaling ang tingin dito. Isang tingin na puno ng yelo. Wala ka nang babalikan. Wala ka nang babalikan. Ang mga salitang yun ni Ara ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Nakatayo siya roon, tulala. Habang ang asawa niya ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang estranghero. Isang kaaway. Hindi. Hindi ito ang Ara na kilala niya. Ang Ara niya ay malambing, maunawain. Ang Ara niya ay laging naghihintay, laging nakangiti. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may mga matang puno ng yelo, isang pader na hindi niya kayang wasakin. Sinubukan niyang humakbang palapit. Ara mahal, hindi ko sinasadya, hindi ko alam. Hindi mo alam? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Alin ang hindi mo alam, Marco? Na nagsinungaling ka? O na mas pinili mong samahan ng emergency ng ibang babae habang ang asawa mo dinudugo at pwedeng mawalan ng anak? Napalunok si Marco. Ang bawat salita ay isang akusasyon na hindi niya masagot. Makipag-usap tayo ng maayos. Pakiusap niya. Ang boses ay nagmamakaawa. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Ara na nakapatong sa kumot. Isang kilos na dati ay nagpapahinahon dito. Ngunit sa pagkakataong ito, agad itong binawi ni Ara na para bang napaso. Ang pag-iwas na yon, ang pisikal na pagtanggi, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tapos na tayong mag-usap, malamig na sabi ni Ara, muling ibinaling ang tingin sa bintana. Pinili mo siya, panindigan mo. Iyon na ang huli niyang sinabi. Pagkatapos noon, kahit anong sabihin ni Marco, hindi na siya muling lumingon. Para siyang nagsasalita sa hangin. Isang pader na yelo ang itinayo ni Ara sa pagitan nila. Walang nagawa si Marco kundi ang lumabas ng kwarto. Ang mga salita ni Ara ay umuugong sa kanyang tainga. Sa labas ng pinto, sumandal siya sa pader. Gulong-gulo ang isip. Ano bang nangyayari? Kasalanan ko ba ito? Nagmagandang loob lang naman akong tumulong. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Si Isabel, nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa ospital. Pagdating pa lang ni Marco, humahagulgol na si Isabel sa isang sulok. Ang kanyang magandang muka ay puno ng luha at takot. Marco, sabi nito, tumayo.
at agad siyang niyakap. Kamusta si Ara? Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat. Hindi mo kasalanan, sabi ni Marco. Hinahaplos ang likod nito. Huminahon ka. Ano ba talagang nangyari? Umupo sila. Humihikbi pa rin. Ikinuwento ni Isabel ang kanyang bersyon. Hindi ko alam. Bigla na lang siyang sumugod sa opisina. Galit na galit siya. Sinisigawan niya ako. Natakot ako, Marco. Itinulak niya ako kaya napasandal ako sa mesa. At pagkatapos, bigla na lang siyang nadulas. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Habang nakikinig, ang pagkalito ni Marco ay unti-unting napalitan ng awa. Awa para kay Isabel. Ang babaeng nasa harapan niya ay mukhang takot na takot at walang kalaban-laban. Ang kwento nito ay tumugma sa galit na nakita niya sa mga mata ni Ara. Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa akin, naisip ni Marco. Hindi niya nakontrol ang sarili niya. Hindi mo kasalanan, Isabel. Sabi niya, inabutan ito ng tissue. Aksidente ang nangyari. Ako ang dapat sisihin. Dapat kinausap ko agad si Ara. Ako ang magpapaliwanag sa kanya. Salamat, Marco. Bulong ni Isabel. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Umalis si Marco sa coffee shop na may bagong determinasyon. Aayusin niya ito. Papatahanin niya ang asawa niya. Hihingi siya ng tawad. Magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa ospital. May dalang isang malaking buke ng puting rosas, ang paborito ni Ara. Ngunit pagdating niya sa kwarto nito, nadatnan niya itong wala ng laman. Ang kama ay maayos na para bang walang nakahiga doon. Kinabahan siya. Mabilis niyang tinanong ang nurse station. Si Mrs. De Villa po ba? Sabi ng nurse. Na-discharge na po siya kaninang umaga. Ang sabi po, sa bahay na lang ng mga magulang niya, siya didiretso. Sa bahay ng mga magulang niya, hindi man lang siya sinabihan, nagmamadali siyang umuwi sa kanilang bahay. Umaasa siyang nagbibiro lang ang nurse. Umaasa siyang naroon si Ara, naghihintay. Ngunit pagpasok niya, isang mas malalim na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang kalahati ng aparador ay wala ng laman. Ang mga gamit ni Ara sa ibabaw ng dresser. Ang kanyang mga pabango, suklay, alahas, lahat ay wala na. Umalis na nga siya. Umupo si Marco sa gilid ng kama. Ang bukay ng rosas ay nasa sahig. Ang bigat ng katotohanan ay nagsimulang dumagan sa kanya. Hindi ito isang simpleng tampuhan. Seryoso si Ara. Sa sumunod na linggo, sinubukan niya ang lahat. Tumawag siya ng paulit-ulit pero hindi nito sinasagot. Nag-text siya ng mahahabang mensahe ng paghingi ng tawad pero walang reply. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang nito pero ang sabi lang ng biyenan niya, bigyan mo muna siya ng panahon, Marco. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa trabaho, may nakita siyang isang malaking brown envelope sa ibabaw ng kanilang center table. Ang pangalan niya ang nakasulat. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan yon. Sa loob, may mga papeles, mga legal na dokumento. Sa pinakaitaas, nabasa niya ang mga salitang gumimbal sa kanya. Petition for annulment. Binitiwan niya ang mga papel na parabang napapaso. Kumalat ang mga ito sa sahig. Ang mga salitang psychological incapacity, irreconcilable differences ay sumasayaw sa kanyang paningin. At sa dulo ng isa sa mga pahina, nakita niya ang isang pamilyar na pirma. Ang pirma ni Ara. Malinaw. Pinal. Napaupo si Marco sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papel. Hindi. Hindi pwede. Ito ba ang sinasabi niyang panindigan mo? Ito ba ang parusa niya? Ang basta na lang pag-alis? Ang pagtatapos ng kanilang pagsasama sa pamamagitan lang ng isang piraso ng papel? Dinampot niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan si Ara. Sa pagkakataong ito, sinagot nito. Ara, sabi niya kaagad. Ang boses ay desperado.
Natanggap ko na. Ano to? Nagbibiro ka lang, di ba? Isang paraan para takutin ako? Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Ara. Ang boses ay kalmado, na parang nakikipag-usap sa isang business associate. Walang biro, Marco. Seryoso ako. Pumirma ka na lang para mapadali ang lahat. Mapadali? Hindi makapaniwalang ulit ni Marco. Ganoon lang ba kadali sa'yo na itapon ang 3 taon natin? Dahil lang sa isang pagkakamali? Ara, nagkamali ako, oo. Aaminin ko. Pero hindi sapat na dahilan yon para sirain mo ang pamilya natin. Pamilya? Narinig ni Marco ang pait sa boses ni Ara. Anong pamilya, Marco? Yung pamilyang binuo mo kasama siya? O yung pamilyang winasak mo nung araw na pinili mo siya kaysa sa akin at sa anak natin? Hindi ko pinili si Isabel. Giit ni Marco. Tinulungan ko lang siya. Paulit-ulit na lang tayo, Marco. Pagod na, sabi ni Ara. Hindi mo naiintindihan. At siguro hinding-hindi mo maiintindihan. Tapos na ako. Ayoko na. Hindi ako papayag. Sigaw ni Marco. Hindi ako pipirma. Hihintayin kita, Ara. Kahit gaano katagal. Hihintayin kitang magbago ang isip mo. Katahimikan ulit. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, Marco, tapos na tayo. At ibinaba na nito ang tawag. Nakatulala si Marco. Hawak pa rin ang cellphone na wala ng tunog. Tiningnan niya ang mga papel sa sahig. Ang petisyon. Ang pirma ni Ara. Hindi niya ito matanggap. Ang utak niya ay tumatangging tanggapin ang katotohanan. Para sa kanya, isa lang itong masamang panaginip. Isang matinding pagsubok. Babalik din si Ara. Magbabago din ang isip niya. Pagod lang siya. Nasaktan. Pero babalik siya. Kinuha niya ang mga papeles at itinago sa isang drawer. Hindi niya ito pipirmahan. Ipapakita niya kay Ara na kaya niyang maghintay. Patutunayan niyang nagkakamali ito. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim, sa gitna ng kanilang tahimik na bahay, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Isang takot na baka sa pagkakataong ito, ang lahat ng paghihintay niya ay mauuwi sa wala. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng mangyari to. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message galing kay Isabel. Kamusta ka? I heard what happened. I'm so sorry. Gusto mo bang mag-usap tayo? Nag-alinlangan si Marco. Tiningnan niya ang walang laman na espasyo sa tabi niya sa kama, ang lugar kung saan dati natutulog si Ara. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay biglang naging napakatindi. Parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya at hindi siya makahinga. Si Ara, ang kanyang asawa, ay tinatapos na ang lahat. Siya naman, naiwang mag-isa sa bahay na binuo nila, napapaligiran ng mga alaala na ngayon ay parang mga multong nanunumbat. Si Isabel, siya ang dahilan ng lahat ng ito, ayon kay Ara. Pero sa isip ni Marco, si Isabel ay biktima rin, isang kaibigang nangailangan ng tulong. At ngayon, sa gitna ng sarili niyang problema, heto na naman ito, nag-aalala para sa kanya. Isang bahagi ng utak niya ang sumisigaw na huwag pansinin ang text, na dapat ay ituon niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-iisip kung paano susuyuin si Ara. Pero ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na, ang bahaging nasasaktan, ang bahaging ayaw mapag-isa sa nakabibinging katahimikan, ay naghahanap ng kahit anong makakapitan, kahit anong boses na hindi nang huhusga. Bago pa man siya makapag-reply, muling tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag na si Isabel. Ang pangalan nito ay kumikinang sa screen, isang imbitasyon palayo sa sakit na nararamdaman niya. Pinanood niya lang ito habang nagri-ring. 1, 2, 3. Ang bawat ring ay parang isang tanong. Haharapin mo ba ang gulo mo ng mag-isa o tatakbuhan mo ito? Sa huling ring, bago pa ito maputol, huminga siya ng malalim. Pinindot niya ang answer button.
Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang bigat ng buong mundo ay tila pasan niya. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay halos hindi na niya makilala. Pagod, basag, puno ng pagsuko. Hello? Ilang buwan na ang lumipas. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang pilat sa puso ni Ara na marahil ay hinding-hindi na mawawala. Ngunit hindi na ito isang bukas na sugat na patuloy na dumudugo. Ngayon, isa na lang itong paalala. Isang paalala ng kanyang katatagan. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit na apartment na siya mismo ang nagbabayad. Malayo ito sa malaking bahay na ibinahagi niya kay Marco. Pero dito, sa apat na sulok ng kanyang bagong simula, nakahanap siya ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngayong hapon, abala siya sa pag-aayos ng huling kahon ng kanyang mga gamit. Ang kahon na sadya niyang inilagay sa pinakailalim ng bodega. Ang kahon ng mga alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa ibabaw, isang photo album. Ang unang pahina ay naglalaman ng litrato nila ni Marco noong kanilang kasal. Nakangiti sila pareho, mga matang nangangarap ng isang magandang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi na kailanman darating. Hinaplos ni Ara ang mukha ni Marco sa litrato. Wala nang galit, wala nang pait. Isang malalim na lungkot na lang ang naroon. Lungkot para sa pangarap na sabay nilang binuo, na mag-isa na lang niyang ibabaon. Isinara niya ang album at maingat na ibinalik sa kahon, kasama ang iba pang mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng buhay na tinalikuran na niya. Itinulak niya ang kahon sa ilalim ng kanyang kama, sa isang lugar na madilim, sa ilalim kung saan hindi na madaling balikan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na apartment. Ang mga pader ay puti at walang palamuti. Simple lang ang mga gamit. Ngunit ang lahat ng ito ay sa kanya. Bunga ng sarili niyang pagsisikap. Dito, walang multo ng kasinungalingan. Dito, malaya siyang huminga. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. See you at 3 p.m. Mag-ingat sa biyahe. Rafa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Sa loob ng ilang buwan, si Dr. Rafael Villanueva, o Rafa, gaya ng gusto niyang itawag sa kanya, ay naging isang matatag na kaibigan. Siya ang tumawag sa mga magulang ni Ara noong araw na yon sa ospital. Siya ang matiyagang nakinig sa kanyang mga hikbi nang walang paghuhusga. At siya ang patuloy na nangungumusta, tinitiyak na hindi siya nag-iisa. Sa isang maliit na coffee shop, naabutan ni Ara si Rafa na naghihintay na. May hawak itong 2 tasa ng kape. Tamang-tama ang dating mo, nakangiting sabi nito. Malamig pa ang kape mo. Salamat, Rafa. Hindi ka na sana nag-abala, sabi ni Ara habang umuupo. Walang abala yon, sagot ni Rafa. Ang mga mata ay seryoso, ngunit mabait. Ang mahalaga, narito ka. Kamusta ka na talaga, Ara? Heto, nabubuhay, sagot ni Ara. Isang sagot na naging standard na niya. Hindi lang nabubuhay, pagtatama ni Rafa. Nagsisimula kang muli at iyan ang pinakamahalaga. May kinuha itong isang folder mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Naalala mo nung huli tayong mag-usap? Nabanggit mo na pangarap mo talagang maging doktor bago ang lahat. Tumango si Ara, biglang kinabahan. Oo, pangarap na matagal ko nang kinalimutan. Hindi pa huli ang lahat para balikan ang mga pangarap, Ara. Marang sabi ni Rafa. Binuksan nito ang folder. Sa loob, mga polyeto para sa mga medical refresher courses at postgraduate internships. Pinabayaan mo ang lisensya mo pero hindi ibig sabihin noon, tapos na. Pwede kang mag-aral ulit. Pwede mong ipagpatuloy. Tinitigan ni Ara ang mga papel. Ang mga salitang cardiology, pediatrics, internal medicine ay tila tumatalon sa kanya. Isang pinto sa isang buhay na akala niya ay permanenteng nakasara na. Sa tingin mo, kaya ko pa? Nanginginig niyang tanong. Kaya mo.
Walang pag-aalinlangang sabi ni Rafa. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. It's never too late to start again, Dr. Ara. Dr. Ara, matagal na mula nang may tumawag sa kanya niyan. Ang tunog niyon ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang lakas, isang pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, natagpuan ni Ara ang sarili na nakatayo sa harap ng isang malaking lecture hall. Ang amoy ng papel at lumang libro ay sumalubong sa kanya. Ang tahimik na bulungan ng mga kapwa niya estudyante, mga mas bata, mga kasing edad niya, ay pumuno sa hangin. Humakbang siya papasok. Umupo siya sa isang upuan sa gitna. Inilabas niya ang kanyang notebook at ballpen. Napapikit siya at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang nasa tamang lugar siya. Umuwi na siya. Sa isang magarbong restaurant sa kabilang panig ng syudad, walang ganitong kapayapaan si Marco. "Babe," sabi ni Isabel. Iwinawa-siwas ang cellphone nito sa harap niya. "Nakita mo ba yung bagong limited edition bag ng brand na to? It's to die for. Kailangan ko yun." Tumingin si Marco sa litrato. Isang bag na nagkakahalaga ng 6 na numero. Napabuntong hininga siya. "Kakabili mo lang ng bago nung 1 linggo, di ba?" "Iba naman yun," nakapout na sabi ni Isabel. "Sige na please, it will make me happy." Naalala ni Marco kung paano matuwa si Ara sa isang simpleng dinner lang sa labas o sa isang bulaklak na pinitas niya sa hardin. Ang simpleng kaligayahan na yon ay parang isang bagay na mula sa ibang buhay. "Okay," pagod niyang sagot. "We'll get it tomorrow." Nagliwanag ang mukha ni Isabel at hinalikan siya nito. Ngunit ang halik ay walang init at ang ngiti ni Marco ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gabi na. Nasa kanyang apartment si Ara, abala sa pagre-review. Nakabukas ang kanyang laptop. Isang email notification ang biglang lumitaw sa screen. Mula ito sa St. Luke's Medical Center, ang ospital na inaplayan niya para sa internship. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Binasa niya ang unang linya. "Congratulations, Dr. Ara de Villa. You have been accepted into our postgraduate internship program." Napasinghap si Ara. Ang kanyang puso ay lumundag sa tuwa. "Thank you, Lord," bulong niya. Ang mga luha ng saya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito na. Ito na talaga ang simula. Sa gitna ng kanyang pagdiriwang, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang abogado. Binuksan niya ito. "Attorney Reyes, hi Ara. Just an update. Ayaw pa ring pumirma ni Mr. De Villa. He refuses to cooperate." Ang saya na naramdaman niya ay biglang naglaho na parang bula. Napatingin siya sa laptop, sa email ng pagtanggap. Pagkatapos ay sa kanyang cellphone, sa mensahe ng pagharang. Isang pinto ang nagbubukas para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang lalaki, mula sa kanyang nakaraan, ay pilit na hinaharangan ng daan. Hindi. Iyon ang salitang paulit-ulit na sinasabi ni Marco sa kanyang sarili. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Para sa kanya, ang pagmamatigas ni Ara ay isang pagsubok lamang. Isang pagsubok sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pasensya, at determinado siyang patunayan na hindi siya susuko. Kaya naman, sa unang araw ng internship ni Ara sa St. Luke's, naroon siya. Nakatayo malapit sa lobby. May hawak na bouquet ng paboritong bulaklak ni Ara. Mga stargazers. Hinintay niya ang paglabas nito. Iniisip na baka sa simpleng gesture na ito, lalambot na ang puso ng asawa. Nang sa wakas ay natanaw niya si Ara na naglalakad kasama ang ibang mga intern, nagmamadali siyang lumapit. "Ara," tawag niya. Lumingon si Ara at ang maliit na ngiti sa labi nito mula sa pakikipag-usap sa kasama ay agad na naglaho nang makita siya. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader. "Anong ginagawa mo dito, Marco?" tanong nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Para sa'yo," sabi niya.
Iniaabot ang mga bulaklak. Congratulations sa unang araw mo. Tiningnan lang ni Ara ang mga bulaklak pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Hindi mo kailangang gawin to. Nakakaabala ka lang sa trabaho ko. Hindi ito abala. Gusto ko lang, gusto mong ano? Putol ni Ara. Gusto mong guluhin ang bagong buhay na sinusubukan kong buuin? Marco, umalis ka na. Kung hindi ka pipirma sa papeles, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Hindi man nang kinuha ang mga bulaklak. Naiwan si Marco na nakatayo roon. Hawak ang mga bulaklak na parang isang tanga habang pinagtitinginan siya ng mga dumadaan. Ang pakiramdam ng pagkapahiya at kabiguan ay parang mainit na sampal sa kanyang mukha. Sa biyahe pa uwi, ang bango ng mga bulaklak na nasa passenger seat ay parang insenso para sa isang patay na relasyon. Ang pag-asa niya ay unti-unting namamatay. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Isabel na prenteng nakaupo sa sala, nanonood ng TV. Ang bahay na dati ay para lang sa kanila ni Ara ay unti-unti nang nagiging teritoryo rin nito. "Oh, you're home," sabi nito. Hindi man lang siya tiningnan. "Where's my bag? Nabili mo ba?" Napabuntong hininga si Marco. Sa gitna ng problema niya, ito ang inaalala nito. "Hindi pa. Galing ako sa ospital." "Ano?" Bigla itong napaupo ng tuwid. "Bakit ka nandoon? Nagpunta ka na naman sa babaeng yon?" "Asawa ko pa rin siya, Isabel." Mariing sagot ni Marco. Ang pasensya ay numinipis na. Pero malinaw na ayaw ka na niya. Tumaas ang boses ni Isabel, puno ng selos. "Bakit mo pa ipinagsisiksikan ang sarili mo? Ako ang nandito para sa'yo, Marco. Ako ang kasama mo. Hindi ba dapat ako ang priority mo?" Nagdabog ito na parang bata. "Kung ayaw mo akong bilhan ng bag na yon, fine. Huwag mo na rin akong kausapin." Tumayo ito at nag-walkout papunta sa guest room. Naiwan si Marco sa sala. Lalong sumasakit ang ulo. Ang pagod at pagkadismaya ay nagsimulang maghalo sa kanyang isipan. Ang Ara na sinusubukan niyang suyuin ay ayaw na sa kanya. Ang Isabel na tinutulungan niya ay walang ginawa kundi ang magdemand. Napapikit siya. Ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Kinagabihan, pilit niyang inayos ang gusot. Kinausap niya si Isabel. Nangakong bukas na bukas ay bibilhin nila ang gusto nito. Kumalma naman ito. At gaya ng dati, muling bumalik sa pagiging malambing. Habang nasa kusina si Marco para kumuha ng tubig, narinig niyang may kausap si Isabel sa telepono sa loob ng kwarto nito. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang malakas at masayang boses ni Isabel ay dinig na dinig hanggang sa kinatatayuan niya. "Oo girl, effective talaga." Tumatawang sabi ni Isabel sa kausap. "Ang dali niyang mauto. Konting iyak lang, bigay lahat. Bukas, makukuha ko na yung bagong limited edition. Ang galing, di ba?" Natigilan si Marco. Ang baso ng tubig na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ang dali niyang mauto. Konting iyak lang, bigay lahat. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Biglang nag-flashback sa isip niya ang lahat. Ang mga hikbi ni Isabel sa coffee shop. Ang kwento nito tungkol sa panunugod ni Ara. Ang mga pagkakataong bigla itong iiyak tuwing may hihilingin. Naalala niya ang mga salita ni Ara. "Pinili mo siya." Noon, ang mga salitang iyon ay parang isang di makatarungang akusasyon. Pero ngayon ang mga salitang iyon ay nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan. Paano kung tama si Ara? Paano kung lahat ng ito ay isang malaking pag-arte lang? Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pakiramdam ng isang taong nalinlang. Ang pakiramdam ng isang taong ginawang tanga. Dahan-dahan siyang bumalik sa sala
Ang mga paa ay tila walang bigat. Umupo siya sa sofa, nakatitig sa kawalan. Ang tawanan ni Isabel mula sa kabilang kwarto ay hindi na musika sa kanyang pandinig. Isa na itong ingay, isang ingay na puno ng panloloko. Ang mga maliliit na bagay na dati ay hindi niya pinapansin ay biglang naging malinaw. Ang mga mamahaling regalo na hinihingi nito, ang mga biglaang emergency na laging nangangailangan ng pera. Ang kawalan nito ng interes sa anumang problema niya, maliban na lang kung may kapalit. Ang kwento nito tungkol sa nangyari sa opisina. Bakit niya iyon pinaniwalaan ng walang pag-aalinlangan? Dahil ba umiiyak ito? Dahil ba yun ang mas madaling paniwalaan kaysa sa katotohanang baka ang sarili niyang asawa ang nasaktan ng husto? Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isip. Isang tanong na matagal na dapat niyang itinanong. Ano na nga ba ang nangyari sa divorce case ni Isabel? Sinabi nitong tinutulungan niya ito, pero sa loob ng ilang buwan, wala na itong nabanggit tungkol doon. Ang tanging bukang-bibig nito ay shopping, bakasyon, at mga party. Kinapa ni Marco ang kanyang cellphone sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang personal assistant at pinagkakatiwalaang tao, si David. Lumabas siya papunta sa balkonahe, tinitiyak na walang makakarinig. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito napawi ang apoy ng pagdududa na nagsisimulang mag-alab sa loob niya. Pinindot niya ang call button nang sumagot si David sa kabilang linya. Ang boses ni Marco ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. David, panimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa madilim na syudad sa ibaba. May ipapagawa ako sa iyo, isang bagay na napaka-importante at kumpidensyal. Ano po iyon, sir? Huminga ng malalim si Marco. Ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ang magdidikta kung ang huling ilang buwan ng kanyang buhay ay totoo o isang malaking kasinungalingan. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol sa divorce case ni Isabel De Leon, ang asawa niya, ang mga dahilan, ang settlement, lahat. Lahat po, sir? Oo, David, maring sabi ni Marco. Lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang pamilyar ngunit bagong routine para kay Ara. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw, mag-aaral habang nagkakape, at papasok sa ospital na may bagong sigla. Ang pagod sa mahabang duty ay napapalitan ng isang kakaibang kasiyahan. Ang kasiyahan na muling maging kapaki-pakinabang, na muling gawin ang bagay na pinakamamahal niya. Sa ospital, si Rafa ay naging higit pa sa isang kaibigan. Isa siyang mentor, isang gabay. Matiyagan itong sinasagot ang kanyang mga tanong. Tinuturuan siya sa mga komplikadong kaso at binibigyan siya ng kumpiyansa na kailangan niya. Gutom na ako, sabi ni Ara isang tanghali, habang sabay silang naglalakad papuntang kantin. Feeling ko kaya kong kumain ng isang buong baka, tumawa si Rafa. Ganyan talaga, pag galing sa 36-hour duty. Sige, treat ko na ang baka mo. Habang kumakain sila, ang kanilang usapan ay magaan at puno ng tawanan. Ikinuwento ni Ara ang isang nakakatawang pasyente. Ikinuwento naman ni Rafa ang isang pagkakamali niya noong intern pa lang siya. Sa gitna ng tawanan nila, nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, pero sapat na para maramdaman ni Ara ang isang pamilyar, ngunit bagong kaba sa kanyang dibdib. Isang init na matagal nang hindi niya naramdaman. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang posible palang sumaya muli. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan ay sadyang mailap. Isang boses ang biglang pumunit sa masayang ingay ng kantin. Isang boses na kilalang-kilala ni Ara. Isang boses na nagdudulot ng lason. Ayan pala, ang mga agaw ng asawa. Natigilan ng lahat. Ang mga kutsara at tinidor ay huminto sa ere. Ang lahat ng mata
ay napunta sa direksyon ng nagsalita. Nakatayo sa entrance ng kantin si Isabel, nakasuot ng isang mamahaling bestida at itim na sunglasses na parabang isang artista. Nakaturo ang daliri nito, diretso kay Ara. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi at tenga. Ang lahat ng mata sa kantin ay nasa kanya. Gusto niyang magpalamon sa lupa. "Anong ginagawa mo dito?" Mahinang tanong ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Naglakad si Isabel palapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ay puno ng drama. "Anong ginagawa ko dito? Tinatanong ko lang naman kung masarap ba ang pagkain mo, Ara? Masarap bang kumain habang may sinisira kang pamilya?" "Isabel, tumigil ka na," sabi ni Ara, sinusubukang kontrolin ang sarili. "Bakit ako titigil?" Lalong lumakas ang boses ni Isabel. "Para magawa mo ulit ang ginawa mo sa akin? Ang agawin ang lalaking pinakamamahal ko? Hindi ka pa ba nakontento? Sinira mo na ang buhay ko. Ngayon pati trabaho mo. Dinadamay mo sa kalandian mo." Tumayo si Rafa. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim. "Ma'am, I think you should leave. This is a hospital." Tiningnan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa. "At sino ka naman? Ang bago niyang biktima? Mag-ingat ka, Doc. Baka bukas, ikaw naman ang sirain ng ahas na yan." "Tama na." Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Tumayo siya para harapin si Isabel. "Umalis ka na." "Bakit? Natatakot ka bang malaman ng lahat kung anong klaseng tao ka talaga?" Sigaw ni Isabel, at sa harap ng daan-daang mata, biglang sumigaw si Isabel na parabang nasaktan. "Aray, wag mo akong itulak." At nagpatumba ito sa sahig na parabang isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya. Natulala si Ara. Hindi man lang niya ito hinawakan. Nakatayo lang siya roon. Ang mga kamay ay nasa gilid. Ang bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tao ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone. Ano bang nangyayari dito? Tinulak daw nung doktora. Grabe naman siya. "Security!" Malakas na tawag ni Rafa. "Please escort this person out of the premises. She is causing a public disturbance." Mabilis na dumating ang dalawang gwardiya at magalang ngunit mariing inalalayan si Isabel patayo. "Hindi pa tayo tapos!" Nagwawalang sigaw ni Isabel habang kinakaladkad palayo. "Makikita mo! Pagsisisihan mo to!" Nang sa wakas ay nawala na si Isabel, ang katahimikan na naiwan ay mas nakabibingi pa kaysa sa mga sigaw nito. Ang lahat ng mata ay nakatitig pa rin kay Ara, puno ng paghuhusga, puno ng pag-uusisa. "Ara, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Rafa. Hindi makasagot si Ara. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at naglakad palayo. Hindi alintana ang tawag ni Rafa. Bumalik siya sa kanyang station, yumuko, at nagpanggap na abala sa pagbabasa ng isang patient chart. Ngunit ang mga letra ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang mga bulungan ng mga nurse at kapwa intern ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Maya-maya, isang staff mula sa administration office ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso. "Dr. De Villa?" Tumingala si Ara. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. "Pinapatawag po kayo sa opisina ng head ng department." Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Tumango siya at dahan-dahang tumayo. Habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa opisina, ang bawat hakbang ay parang isang hakbang papunta sa bitayan. Pagpasok niya sa opisina, naroon ang kanyang department head, isang matandang doktor na kilala sa pagiging istrikto. Ang mukha nito ay walang emosyon. "Maupo ka, Dr. De Villa," sabi nito. Umupo si Ara, ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. "May natanggap kaming isang formal na reklamo," diretsong sabi ng doktor.
Hindi nagpapaligoy-ligoy. Isang reklamo ng physical assault at unprofessional conduct mula sa isang Isabel de Leon na pasinghap si Ara. Pero hindi po totoo yon. Siya po ang, hindi ako interesadong pakinggan ang version mo sa ngayon, Doctor. Putol nito. This is a serious allegation. At habang iniimbestigahan namin ang insidenteng ito, I'm sorry, but we have to place you on indefinite suspension, effective immediately. Suspension. Ang salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Ang kinabukasang sinusubukan niyang buuin. Ang pangarap na muli niyang inaabot. Sa isang iglap, ay muling binabawi sa kanya. Ang paglalakad mula sa opisina ng department head pabalik sa kanyang station ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Ara. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Hindi niya naramdaman ang pagod sa kanyang mga paa, kundi ang isang nakakamanhid na pakiramdam na gumagapang sa buong katawan niya. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Pagdating niya sa kanyang locker, kinuha niya ang kanyang bag. Ang mga kapwa niya intern at mga nurse na kanina lang ay kausap at katawanan niya ay umiiwas ng tingin. Ang ilan ay nagbubulungan. Ang bawat bulong ay parang isang matulis na tinik. Walang lumapit, walang nagtanong. Sa mga mata nila, isa na siyang eskandalo, isang problema. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, ang puting uniforme na suot niya, ang uniformeng ipinagmamalaki niya, ang simbolo ng kanyang bagong simula, ay parang isang kasuotan ng kahihiyan. Pagdating niya sa kanyang apartment, hindi niya binuksan ang ilaw. Hinubad niya ang kanyang sapatos at umupo sa sahig. Sa gitna ng dilim, ang katahimikan ay nakabibingi. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Ang mga libro niyang pangmedisina na nakasalansan sa isang tabi ay tila nangungutya sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay may alikabok pa. Mga librong mula pa noong kolehiyo na muli niyang binuklat ng may bagong pag-asa. Hinaplos niya ang pabalat ng isang makapal na libro. Harrison's Principles of Internal Medicine. Ang pangarap niya. Ang mundong akala niya ay muli niyang magiging bahagi. Isang malaking kabiguan. Iyon ang tingin niya sa sarili. Isang paulit-ulit na kabiguan. Biglang bumalik ang lahat. Ang mga pangako ni Marco noong bago pa lang sila. Ikaw lang ang mamahalin ko, Ara. Bubuo tayo ng pamilya. Ang saya niya nang makita ang 2 pulang linya niya sa pregnancy test. Ang pangarap niyang marinig na tawagin siyang mama. Ang sakit noong araw na yon sa Mon, sa opisina. Ang dugo. Ang ngiti ni Isabel. Ang pag-iwan sa kanya ni Marco sa ospital. Ang pagtatayo niya ng bagong buhay. Ang pag-aaral gabi-gabi. Ang pagod at sakripisyo. Para saan? Para sa wala? Para lang muling sirain ng anino ng nakaraan? Napayuko siya. Niyakap ang kanyang mga tuhod. At doon, sa dilim, sa wakas, ay bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol. Isang hagulgol na puno ng sakit, ng galit, ng pagod, at ng kawalan ng pag-asa. Bakit? Tanong niya sa hangin. Bakit hindi na lang nila ako hayaan? Bakit kailangan nilang kunin ang lahat sa akin? Tila ba isinumpa siya? Isang sumpa na habang buhay niyang guguluhin ni Marco at Isabel. Habang buhay siyang magiging talunan. Maya-maya, may kumatok sa pinto. 3 maraahang katok. Ara? Ang boses ni Rafa, puno ng pag-aalala. Hindi gumalaw si Ara. Hindi siya sumagot. Paano niya haharapin ito? Ang taong naniwala sa kanya. Ang taong tumulong sa kanya. Ngayon, pati ito ay nadadamay sa gulo niya. Siguro, mas mabuti nang layuan na lang niya ang lahat. Baka isa siyang mala. Baka lahat ng taong lumalapit sa kanya ay napapahamak lang. Ara, alam kong nandyan ka, sabi ulit ni Rafa mula sa labas. Hindi mo kailangang magsalita. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Please, mag-aalala ako. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito
sa kabilang panig ng pinto. Ilang minuto itong nanatili doon sa katahimikan. Narinig niya ang kaluskos ng isang plastic bag na inilapag sa sahig. Nag-iwan ako ng pagkain sa labas, sabi nito. Ang boses ay malungkot. Kumain ka sana. Hindi ka nag-iisa, Ara. Tandaan mo yan. Narinig niya ang mga yabag nito na papalayo hanggang sa tuluyan ng maglaho. Naiwan siyang muli sa katahimikan, pero sa pagkakataong ito, mas matindi ang bigat. Itinulak niya palayo ang nag-iisang taong gustong tumulong. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Pero hindi para buksan ito. Tiningnan niya ang peephole. Wala ng tao. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy. Tapos na, sabi niya sa sarili. Suko na ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone, handa nang i-off ito para putulin na ang koneksyon sa mundo. Ngunit bago pa man niya ito magawa, umilaw ang screen. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Hindi niya ito pinansin. Marahil isa lang itong telemarketer o maling numero. Hinayaan niyang magring ito hanggang sa mamatay. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tumawag ulit ito. Ang parehong numero. May kung anong nag-udyok sa kanya. Isang maliit na kuryosidad sa gitna ng kanyang kawalan ng pakialam. Dahan-dahan, pinindot niya ang answer button. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga nang walang imik. Hello? Isang nanginginig na boses ng isang lalaki ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi pamilyar, tila nag-aalangan. Hindi pa rin sumagot si Ara. Hello po, si Dr. Ara de Villa po ba ito? Sino to? Sa wakas ay tanong ni Ara. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Ilang sandali itong natahimik na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Ara, pasensya na po sa abala, sabi ng lalaki. Ako po yung janitor sa building ni Sir Marco. May nakita po ako noong araw na yon. Ilang araw nang balisa si Marco. Sa umaga, pinipilit niyang maging normal. Nakikipag-usap siya kay Isabel. Tinatanguan ang mga plano nito para sa isang weekend getaway at pumapasok sa opisina na may pekeng ngiti. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang study, ang katahimikan ay nagiging isang kalaban. Hinihintay niya ang email ni David. Ang bawat notification sa kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Ang pagdududa na itinanim ng narinig niyang pag-uusap ni Isabel ay lumago na. Isa na itong dambuhalang puno na ang mga ugat ay unti-unting winawasak ang lahat ng pinaniniwalaan niya. At ngayong gabi, habang nakatitig siya sa blankong screen ng kanyang laptop, dumating ito. Isang email. Subject, Confidential Report. Isabel de Leon. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim bago i-click ang email. Sa loob may ilang mga attachments. Isang PDF file, ilang mga larawan, at isang audio file. Inuna niya ang PDF. Ang unang pahina ay isang buod ng investigasyon. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang paghinga niya ay unti-unting bumibigat. Ang divorce case ay isinampa ng asawa ni Miss De Leon, si Mr. Antonio Valencia, on the grounds of adultery. Adultery. Si Isabel ang nakikiapid, hindi siya ang biktima. Natuklasan ni Mr. Valencia ang relasyon ni Miss De Leon sa isang business tycoon. Si Miss De Leon ang unang nag-leak ng istorya sa media. Pinalabas na siya ang biktima para makuha ang simpatya ng publiko at makakuha ng mas malaking settlement. Napahawak si Marco sa kanyang bibig. Ang lahat ng kwento ni Isabel tungkol sa isang abusadong asawa, kasinungalingan. Isang kalkuladong plano. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Naroon ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga na natanggap ni Isabel mula sa iba't ibang lalaki. Naroon ang mga litrato, mga malabong litrato, nakuha sa gabi. Ngunit malinaw pa rin si Isabel. May kasamang ibang lalaki.
Pumapasok sa isang hotel. Ang bawat ebidensya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang tiwala. Naramdaman niya ang pagnanais na masuka. Ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya laban sa sarili niyang asawa, ay isa palang ahas. At pagkatapos, nakita niya ang huling attachment. Isabel Convo. MP3 isang audio file, isang recording. Nanginginig ang mga kamay niyang isinuot ang kanyang headphones. Ayaw niyang marinig ito, pero kailangan niya. Kailangan niyang marinig ang huling pako. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang pamilyar na tawa ni Isabel. Grabe girl, akala mo kung sinong santa, yun pala ang tapang din, sabi ni Isabel sa kausap nito sa telepono. Base sa kalidad ng audio, ito ay isang lihim na recording. Anong ginawa mo? Tanong ng boses ng isang babae. Ayun, sinugod ako sa opisina ni Marco. Ang drama. Layuan mo ang asawa ko. Ganon-ganon. Ginaya ni Isabel ang boses ni Ara sa isang nakakainis na paraan na sinundan ng isa pang malutong na tawa. Siyempre, umarte din ako. Iyak-iyakan effect. Naramdaman ni Marco ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito ang araw na yon. Ang araw na gumuho ang lahat. Tapos, siyempre kailangan kong tapusin ang eksena. Diba? Habang nag-e-eskandalo siya, sinigawan ko siya na tinutulak niya ako. Tapos, boom! Nagkaroon ng isang sandaling paghinto bago nagpatuloy si Isabel. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Isang tulak lang, tapos ang problema. Isang tulak lang, tapos ang problema. Ang mga salitang iyon ay parang isang bala na tumagos sa bungo ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. OMG! Grabe ka! Paano yung baby? Kasalanan ba niya yon? Sino bang nagsabing magpunta siya doon? Saka mas maganda na rin yon, di ba? At least wala nang sabit. Akin na ulit si Marco. Isang iyak ko lang naman. Paniwalang-paniwala na sa akin yung tanga na yon. Tanga. Tinawag siyang tanga. Biglang hinablot ni Marco ang headphones mula sa kanyang mga tainga na para bang ang mga ito ay nag-aapoy. Hindi na niya kayang makinig pa. Ang audio ay nagpatuloy sa pag-play. Isang maliit at demonyong tunog mula sa speakers ng laptop, ngunit hindi na niya ito maintindihan. Ang tanging umuugong sa kanyang utak ay ang mga huling salita ni Isabel. Isang tulak lang, tapos ang problema. Wala nang sabit. Tanga. Biglang nag-flashback sa isipan niya ang mukha ni Ara sa ospital. Ang mga matang walang buhay, ang malamig na boses. Wala ka nang babalikan. Ang sakit, ang pagdurusa. Hindi lang yun dahil sa pagtataksil niya. Iyon ay dahil sa isang krimen, isang karahasan. At siya, ang tanga. Siya pa ang nagtanggol sa kriminal. Siya ang kumampi sa ahas. Isang malakas na sigaw ng galit at pagsisisi ang kumawala mula sa lalamunan ni Marco. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Itinayo niya ang kanyang kamay at sa isang bagsak, hinampas niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang laptop ay tumilapon sa sahig. Ang mga papeles ay nagliparan. Ang isang babasaging paperweight ay nabasag sa libo-libong piraso, katulad ng kanyang puso. Sumandal siya sa kanyang upuan, humihingal. Ang mga luha ng galit at matinding pagsisisi ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi niya pinatay ang anak niya, pero hinayaan niyang mamatay ito. Hindi niya itinulak si Ara, pero hinayaan niyang masaktan ito. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan dahil iyon ang mas madali. Mas madaling isisi kay Ara ang galit nito kaysa harapin ang sarili niyang pagkukulang. Ang bawat text message ni Ara na hindi niya sinagot, ang bawat tawag na hindi niya pinansin noong nasa ospital ito, lahat ay bumalik sa kanya na parang libo-libong sampal. Siya ang nagbigay kay Isabel ng kapangyarihan para saktan si Ara. Siya ang nagbigay ng armas sa kalaban. Sa wakas, bumagsak ang mga luha. Hindi tahimik, isang pag-iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat
lalo na ng respeto para sa sarili. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga nanginginig na kamay, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Bigla niyang naalala ang nangyari sa ospital kamakailan. Ikinuwento ni Isabel habang tumatawa na nag-eskandalo na naman daw si Ara at nasuspinde ito. At siya, ang tanga, naniwala na naman. Ngayon, alam na niya. Isa na namang kasinungalingan, isa na namang pag-arte. At si Ara, ang asawa niya, ang babaeng nangakong mamahalin at poprotektahan niya, ay muling nasasaktan ng mag-isa dahil sa kanya. Kailangan niyang sabihin sa kanya, kailangan niyang malaman ni Ara ang totoo. Kahit hindi na siya nito patawarin, kahit kamuhian pa siya nito habang buhay. Utang niya ito sa asawa niya at sa anak nilang hindi man lang nasilayan ang mundo. Mabilis siyang tumayo at sinimulang hanapin ang kanyang cellphone sa gitna ng mga nagkalat na gamit sa sahig. Nakita niya itong tumilapon malapit sa nabasag na paperweight. Dinampot niya ito. Ang screen ay may lamat, ngunit gumagana pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang pangalan ni Ara sa kanyang contacts. Ang pangalang mahal ko na hindi niya pinalitan. Isang masakit na paalala ng dating sila. Pinindot niya ang call button. Nagring ito. 1, 2, 3. Sa bawat ring lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Iniisip niya, paano kung hindi nito sagutin? Paano kung, gaya ng dati, ay baliwalain lang siya nito? Paano niya sasabihin ang isang katotohanang napakabigat sa pamamagitan lang ng isang voicemail? Sa ika-4 na ring, bigla itong huminto. Sinagot nito. Isang sandaling katahimikan, walang nagsasalita. Tanging ang mahinang tunog ng paghinga ni Ara ang naririnig niya sa kabilang linya. Ara? Halos pabulong na sabi ni Marco. Ang boses niya ay basag at puno ng sakit. Anong kailangan mo? Ang boses ni Ara ay walang emosyon, malamig, malayo, parang nanggagaling sa kabilang dulo ng mundo. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin ang lahat. Pero ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay dumadagan sa kanyang dila. Marco, kung wala kang sasabihin, ibaba ko na. Huwag! Mabilis niyang sigaw, puno ng desperasyon. Huwag! Huwag mong ibaba, please. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ara sa kabilang linya. Isang tunog ng pagod at pagkainis. Tinipon ni Marco ang lahat ng natitirang lakas. Kailangan niyang sabihin ito ngayon. Ara, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Alam ko na. Alam ang alin? Lahat, sabi niya. Ang isang butil ng luha ay pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa screen ng cellphone. Ang nangyari sa opisina, ang totoo. Alam ko na ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Walang imik mula kay Ara. Kahit ang paghinga nito ay hindi na niya marinig. Ang katahimikang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Ara, basag na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Isang bulong na puno ng sakit na hindi na kayang itago. Patawarin mo ako. Alam ko na ang lahat. Ang tawag mula kay Marco at ang kasunod na tawag mula sa janitor ay parang dalawang magkasunod na lindol na yumanig sa manhid ng mundo ni Ara. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo lang siya sa dilim. Pinoproseso ang lahat. Ang katotohanang matagal na niyang nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi aksidente ang nangyari ay mayroon ng mukha at boses. Kaya naman, nang tumawag ulit si Marco kinabukasan, hindi para humingi ng tawad, kundi para mag-set up ng isang pulong, pumayag siya, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya, para sa huling pagtutuos. Nasa isang conference room sila
Sa opisina ni Marco, isang malamig at walang kaluluwang lugar na may mahabang lamesa sa gitna. Perpekto para sa isang katapusan. Nakatahimik lang si Ara sa isang dulo ng lamesa. Si Marco naman ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Nakatingin sa syudad sa ibaba. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay wala na. Napalitan ng isang bigat na tila pasan niya ang buong mundo. Hindi sila nag-uusap. Hinihintay lang nila ang pagdating ng huling piyesa sa kanilang sirang laro. Eksaktong 3:00 ng hapon, bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Isabel. Suot ang isang matingkad na pulang bestida. Ang mukha ay puno ng pagkainip na agad, napalitan ng pagkasuklam nang makita si Ara. Ngunit nang makita niya si Marco, agad itong ngumiti ng matamis. "Babe!" Malanding sabi nito, papalapit kay Marco. "What's this meeting for? At bakit nandito na naman ang babaeng yan?" Hindi lumingon si Marco. Nanatili itong nakatingin sa labas. "Maupo ka, Isabel," sabi ni Marco. Ang boses ay walang emosyon. Malamig. Nawala ang nangiti ni Isabel, napalitan ng pagtataka. Pero sumunod pa rin ito at umupo sa kabilang dulo ng lamesa, kaharap ni Ara. Itinaas nito ang kilay kay Ara, isang tingin na puno ng pangmamata. "So ano to?" tanong ni Isabel, naiinip. "Interrogation? Kasi kung oo, wala akong panahon." Hindi pa rin nagsalita si Marco. Sa halip kinuha nito ang isang maliit na audio player mula sa kanyang bulsa at inilapag sa gitna ng lamesa. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig sa katahimikan ng kwarto ay ang pamilyar na tawa ni Isabel. "Grabe girl! Akala mo kung sinong Santa? Yun pala ang tapang din." Biglang nagbago ang mukha ni Isabel. Ang pagiging kampante niya ay napalitan ng pagkabigla. "Ano yan? Saan mo nakuha yan?" Walang pumansin sa kanya. Nagpatuloy ang recording. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa katahimikan. Isang tulak lang, tapos ang problema. Kasalanan ba niya yon? Sino bang nagsabing magpunta siya doon? Wala nang sabit. Akin na ulit si Marco. Isang yak ko lang naman. Paniwalang-paniwala na sa akin yung tanga na yon. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Namutla si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Palingalinga mula kay Marco, patungo kay Ara. "That's fake! Edited yan, hindi totoo yan." Sigaw niya, ang boses ay nagiging desperado. "Marco, babe, maniwala ka sa akin. Sinasabotahin nila ako." Bago pa man makasagot si Marco, may kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng uniforme ng janitor. Ang lalaking tumawag kay Ara. Nanginginig ang mga kamay nito habang hawak ang sombrero. "Sa sino yan?" Nauutal na tanong ni Isabel. "Siya si Mang Tony," kalmadong sabi ni Marco. Sa wakas ay humarap na sa kanila. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng sakit. Naglinis siya sa labas ng opisina ko noong araw na yon. Tumingin siya sa janitor. "Mang Tony, maaari niyo po bang sabihin ulit ang sinabi niyo sa amin?" Tumango ang janitor, yumuko, at nagsimulang magsalita. Ang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. "Narinig ko po ang sigawan. Pagkatapos po nakita ko po si Ma'am." Tumuro ito kay Isabel na tinulak niya si Dr. Ara. "Malakas po. Tapos po, nung bumagsak si Doktora, nakita ko po si Ma'am Isabel, ngumiti po siya. Nagsisinungaling siya." Tumayo si Isabel, itinuturo ang janitor. "Bayaran yan. Binayaran niyo siya para sirain ako." Nawala na ang lahat ng poison nito. Ang natira na lang ay isang babaeng nagwawala sa takot. "Marco, huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang paniwalaan mo. Ako ang mahal mo, di ba?" "Tumahimik ka na, Isabel," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagod at pandidiri. "Ipinadala ko na ang kopya ng recording na yan, kasama ang statement ni Mang Tony sa mga pulis."
at sa ex-husband mo. Sa mga salitang yon, gumuho ang mundo ni Isabel. Napaupo siya sa kanyang upuan na para bang nawalan ng buto ang kanyang katawan. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng purong pagkatalo. Wala ng luha, wala ng sigaw. Talo na siya. Sa buong panahong iyon, si Ara ay nanatiling tahimik, isang tagamasid. Ngayon, lahat ay malinaw na. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagdulot ng saya o ng pakiramdam ng paghihiganti. Isang malalim na kapaguran lang. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas mula roon ang isang pamilyar na brown envelope. Ang annulment papers. Inilapag niya ito sa harap ni Marco. Salamat sa pagpapakita ng katotohanan, sabi ni Ara. Ang boses ay kalmado at matatag. Ang unang beses na kinausap niya si Marco nang direkta sa loob ng mahabang panahon. Pero tapos na tayo. Kumuha siya ng ballpen. Sa harap nilang dalawa, sa ilalim ng kanyang pangalan, pumirma siya. Isang pirma na malinis at pinal. Itinulak niya ang mga papeles papunta kay Marco. Ito na ang pirma ko. Pagkatapos noon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang ay magaan. Bawat hakbang ay isang paglaya. Ara? Ang desperadong sigaw ni Marco ay nagpatigil sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Narinig niya ang kalabog ng isang silya at ang mabilis na mga yabag. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Mahigpit, desperado. Ara, please. Napilitan siyang lumingon. Nakita niya si Marco, ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang dating CEO na mayabang ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking durog na durog. Bigla itong lumuhod sa harap niya. Ang buong conference room ay natahimik. Maging si Isabel na nasa isang sulok ay napatingin sa eksena. Patawarin mo ako, humagulgol si Marco. Nakahawak sa laylayan ng damit ni Ara. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Naging bulag ako, naging bingi, naging tanga ako, Ara. Pero maniwala ka. Pinagsisisihan ko ang lahat, araw-araw, gabi-gabi. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa na hindi pa niya nakita kailanman. Ara, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang-isa na lang, aayusin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat. Tinitigan ni Ara ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang lalaking sumira sa kanya sa paraang hindi niya akalain. May kirot, may awa, pero wala ng pagmamahal. Dahan-dahan, marahan niyang inalis ang pagkakahawak ni Marco sa kanyang damit. Ang kilos ay hindi marahas, ngunit pinal. Huli na ang lahat para dyan, Marco, sabi niya. Ang boses ay malumanay, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. May mga bagay na kahit kailan, hindi na maibabalik. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Ara. Hindi para kay Marco, hindi dahil sa sakit, kundi para sa kanilang dalawa. Para sa mga pangarap na nawala, para sa pag-ibig na namatay, isang huling paalam. Hindi ko alam kung mapapatawad kita balang araw, pagpapatuloy niya. Pero ngayon, pinapatawad ko na ang sarili ko at pinalalaya ko na ang sarili ko mula sa iyo. Tumalikod siyang muli. Sa pagkakataong ito, wala nang pumigil sa kanya. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas, papalayo, sa anino ng kanyang nakaraan. Sa paghakbang niyang iyon, hindi niya narinig ang hagulgol ni Marco na naiwan sa sahig. Hindi niya narinig ang pagdating ng mga gwardiya para kay Isabel. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na matatag, isang tibok na malaya, isang taon na ang lumipas. Ang tunog ng mahinang pag-iyak ng isang sanggol ang gumising sa koridor ng pediatrics ward. Kasunod nito ay ang pag-aalala sa boses ng isang batang ina.
"Doc, bakit po hindi pa rin bumababa ang lagnat niya?" Isang kamay ang marahang humawak sa balikat ng ina. Isang kamay na kalmado at matatag. "Huminahon po kayo, ma'am," sabi ni Dr. Ara de Villa. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng malinis na puting uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Normal po ang lagnat pagkatapos ng bakuna. Binabantayan po namin siya ng maigi. Magiging okay din po ang baby niyo. Isang nangiti mula kay Ara ang tila nagbigay ng kapayapaan sa nag-aalalang ina. Tumango ito at bumalik sa tabi ng kuna ng kanyang anak. Pinanood sila ni Ara sandali bago magpatuloy sa kanyang rounds. Sa loob ng 1 taon, ito na ang naging mundo niya. Ang ospital, ang mga pasyente, ang pag-asa na dala ng bawat paggaling. Matapos ang imbestigasyon na naglinis sa kanyang pangalan, muli siyang tinanggap sa ospital. Tinapos niya ang kanyang internship ng may matataas na grado. At ngayon, isa na siyang ganap na residente. Hindi na siya si Ara, na asawa ni Marco de Villa. Siya na si Dr. Ara. At sapat na iyon. Habang nagpapahinga siya sa doctor's lounge, napatingin siya sa TV na nagbabalita. Isang pamilyar na mukha ang biglang lumitaw sa screen. Si Isabel de Leon, nakasuot ng orange na damit ng preso. Ang mukha ay walang kolorete at bakas ang pagod, habang dinadala ng mga pulis papasok sa korte. Nahatulan ng guilty si Isabel de Leon sa mga kasong perjury at serious physical injuries. Mabilis na inilipat ni Ara ang channel, hindi dahil sa nasasaktan pa siya, kundi dahil wala na siyang pakialam. Ang buhay ni Isabel, ang resulta ng mga kasinungalingan nito, ay hindi na bahagi ng kanyang mundo. Isa na lang itong balita sa TV, isang kwento ng ibang tao. Si Marco naman. Ang huling balita niya tungkol dito ay mula pa sa kanyang abogado. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang annulment nila ay naaprubahan na. Ibinenta raw ni Marco ang kanyang kumpanya. Ang malaking bahagi ng pera ay ibinigay nito sa iba't ibang charity. Lalo na sa mga ampunan at mga ospital na tumutulong sa mga bata. Ayon sa balita, namumuhay na raw ito ng simple sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad, malayo sa buhay na minsan nilang pinagsaluhaan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman tungkol doon, pero isa lang ang sigurado siya. Ang paglayo ni Marco ay ang pinakamagandang regalo na naibigay nito sa kanya. Isang regalong nagbigay daan sa kanyang paghilom. Natapos ang kanyang duty nang palubog na ang araw. Sa labas ng ospital, isang pamilyar na kotse ang naghihintay. Sumakay siya sa passenger seat. Pagod? Tanong ni Rafa. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ngumiti pabalik si Ara. Pagod pero masaya. Ang kanilang relasyon ay hindi nagsimula sa isang malaking pasabog. Nagsimula ito sa mga tasang kape, sa mga pag-uusap sa kantin, sa mga tahimik na sandali ng pagdadamayan. Ito ay isang pag-ibig na dahan-dahang itinayo sa pundasyon ng respeto, tiwala at pag-unawa. Isang pag-ibig na nagpapagaling, hindi nananakit. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, naroon na sila. Nakatayo sa dalampasigan. Ang mga paa ay nakabaon sa malamig at basang buhangin. Ang tunog lang ng mga alon na humahampas sa pampang ang maririnig. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Pinanood nila ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng langit. Mula sa itim, naging madilim na asul. Pagkatapos ay naging lila, kahel at rosas. Isang obra maestra ng kalikasan. Ang ganda, bulong ni Ara. Oo, sagot ni Rafa. Ngunit hindi sa langit ito nakatingin, kundi sa kanya. Lumingon si Ara at ngumiti. Sa mga mata ni Rafa, wala siyang nakitang anino ng nakaraan. Ang nakikita niya lang ay ang refleksyon ng isang babaeng buo, isang babaeng masaya. Handa ka na ba para sa bagong simula?
Tanong ni Rafa. Ang boses ay puno ng lambing at pangako. Tumingin si Ara sa abot-tanaw kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Ang liwanag ay unti-unting tinatalo ang dilim. Isang bagong araw, isang bagong pag-asa. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Rafa. Tumingin siya rito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning nang higit pa sa pagsikat ng araw. Matagal na akong handa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Ara, Marco at Rafa. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Hindi naging madali ang pagsulat sa kwento ni Ara. Bawat sakit na kanyang pinagdaanan, bawat luhang kanyang iniyak, ay ramdam din namin. Ngunit sa bawat pagbangon niya, sa bawat pagpapakita niya ng katatagan, kami rin ay napupuno ng pag-asa. Dahil ang kanyang kwento ay kwento nating lahat. Ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang gabi at gaano man kasakit ang mga pagsubok, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng isang bagong araw. Isang paalala na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal na kaya nating ibigay sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa iyong sarili. Isang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan upang mayakap ng buo ang hinaharap. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Sino sa mga tauhan ang nakaantig sa inyong puso? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Muli, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.